raw magawa si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa raw lusot ang bise. Sabi ng ilang mambabatas at dating maestrado, may sablay sa desisyon ng SC at kung mapatunayan yan, pwedeng matuloy ang impeachment trial. Narito ang aking report. Ini-archive, hindi ibinasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pwedeng mabuhay yan at pwede ring tuluyang malibing, pero hindi ibig sabihin absuelto ang bise. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpunto niyan. Hindi raw ang laman ng impeachment case ang pinag-uusapan sa SC, kundi ang mismong proseso. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment. The procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. Sa desisyon ng Korte Suprema, lumabag ang impeachment complaint sa one-year bar rule at wala ring due process. Kaya't ito'y void ab initio o walang bisa mulat sa umpisa. Again, there has been no trial. So accountability just doesn't come into it. It is a procedural question. Sa kabila niyan, hindi makikialam ang Malacanang sa issue ng impeachment. Bahala na raw ang Kongreso. Sorry, problema niyo yan. It would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in the House na ito yung dapat ninyong gawin. Highly improper yun. Ayon kay Senator Win Gatchalian, sa ilalim ng Senate rules, kailangan lamang ng 5 senador ang bumoto para maibalik sa plenaryo ang impeachment case. Ang isa pang paraan, suspindihin ang rules at hintayin ang boto ng mayorya ng mga senador. Pero ayon din kay Gatchalian, kung maging pinal ang desisyon ng SC na void ab initio, para na rin daw hindi na ipasa ang articles of impeachment sa Senado. Kung balik ta rin ito, posible pa raw talagang ituloy ang trial. Kung sinabi ng Supreme Court nga na valid yung pag-transmit sa inyo, ang aking personal interpretation, dahil na-convene na yung impeachment court, valid in transmission, then we can proceed with trial. May chance nga bang baliktarin ng SC ang kanilang unanimous na desisyon? Tingin ng dating Associate Justice ng Supreme Court na si Antonio Carpio, dapat baliktarin ang desisyon. Mali raw ang interpretasyon ng SC sa one-year ban rule. Bakit ka magkaroon ng one-year ban rule na walang ang umabot sa Committee on Justice? Walang umabot sa first three sa Senate. The one-year ban rule, the purpose is para walang multiple suit, walang multiple impeachments to harass the public officer. Wala nga, na-dismiss nga eh. Kanina nagtungo sa Korte Suprema ang Makabayan Bloc. Naghain na sila ng consolidated motion for reconsideration. Hindi dapat ina-archive ang galit ng taong bayan at ang trial should proceed forthwith. Ang tanong lang kung maibabasura ito, ang tanong dyan, asan yung 612.5 million? Ito yung tanong ng taong bayan eh. Kaya hindi pwede itong i-archive, hindi pwede itong itago, no? Kailangan talagang sagutin ni Sara Duterte itong impeachment. Nanindigan din si House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi usapin ng personalidad at politika ang impeachment laban kay VP Sara, kundi usapin daw ito ng katotohanan at accountability sa paglustay umano ng confidential funds at sa pagbabanta sa Pangulo, First Lady at House Speaker ng bansa. Kung meron pong Mary Grace Piatos na pumipirma sa mga confidential funds acknowledgement receipts, magpapatuloy po ang mga impeachment proceedings katulad nito. Si Vice President Sara Duterte man po ito o hindi. Sakali mang hindi baliktarin ng SC ang desisyon, inaasahang may maghahain ulit ng impeachment sa February 2026. Nauna namang sinabi ni VP Sara na maging siya ay gusto ng bloodbath na puksaan sa impeachment laban sa kanya. Pero naka-archive na nga ito. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.